Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan ating pong kukunin sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, Kabanata 2, talata 13 hanggang 14. Ang sabi po dito, alalahanin ninyong si Adan muna ang nilalang bago si Eva. Hindi si Adan kundi si Eva ang nadaya at sumuway. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para naman po sa Kanya. Itong binasa po natin, ito po ay sulat ni San Pablo kay Timoteo. Tungkol ito kasi sa paalala ni Pablo kay Timoteo na ang mga lalaki ang talagang binigyan ng authority para ipangaral yung salita ng Diyos. Pero siyempre sa panahon natin ngayon, marami na rin ng mga babae na nangangaral ng salita ng Diyos. Pero dito yung binasa natin ay sabi nga, si Adan yung unang nilalang ng Diyos at hindi si Adan yung nadaya, kundi si Eva yung nadaya at sumuway. Dito kasi kung babalikan talaga natin yung pagkakasala ng tao, makikita kasi natin na bakit si Eva yung dinaya at bakit siya yung sumuway. Dito makikita natin bakit ba si Eva yung dinaya ng ahas. Alam natin si Satanas sa lugar ng Garden of Eden. Kasi kung babalikan natin yung Genesis chapter 3, yung pagkakasala ng tao, bakit si Eva yung dinaya at hindi si Adan? Kasi maliwanag naman po ang direkta kasing sinabihan ng Diyos na huwag kakainin yung bunga ng kaalaman sa mabuti at masama ay si Adan. Siya yung may direct na instruction, siya yung may first hand information. Yung kay Eva kasi second hand information lang. So ibig sabihin, yung nalalaman ni Eva ay galing lang kay Adan. Hindi pareho kay Adan, direkta na galing sa Diyos yung command na yun na huwag kakain ng bunga ng kaalaman ng mabuti at masama. So yung info na yun first hand kay Adan at yung impormasyon na yun ipinasa niya ngayon doon sa kanyang asawa na si Eva. So yun ang tinatawag na second hand information. Kaya makita mo bakit si Eva yung tinarget ni Satanas ng ahas kasi hindi direkta yung command sa kanya, yung info, hindi direktang galing sa Diyos talaga, kundi galing lang kay Adan. Kaya titingnan mo, nang siya ay tinukso ng ahas, ang tanong agad, ng ahas sa kanya, sa Genesis chapter 3 verse 1, sabi doon, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Minsan tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa lamanan? So doon pa lang may deception na, 'di ba? Kasi sinabi ng ahas dito ng anumang bungang kahoy sa lamanan. Hindi niya sinabi yung specific na yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Kundi sinabi niya dito kasi gusto niyang ites yung nalalaman ni Eva. Siyempre, dahil nga second hand info lang yung kay Eva, ay madaling kasi, mag-iba yung sagot mo di ba? Kaya doon pa lang, sa sagot pa lang ni Eva, alam na ng ahas na ito, ni Satanas, na hindi ganun ka-founded, hindi ganun ka-firm yung kaalaman ni Eva tungkol doon sa command ni Yahweh na huwag kakainin yung kaalaman, yung bunga ng kaalaman ng mabuti at masama. Kasi minsan ganito yan, di ba? Kunyari, sa buhay ng tao, kunyari, yung isang tao, nag-share sa iyo, personally, sinare niya yung buhay sa iyo. Then, after niya i-share sa iyo, may mga lumalabas na namang ibang kwento tungkol dun sa taong lumapit sa iyo na isinare yung buhay sa iyo. Dahil ikaw yung direct ang sinabihan, masasabi mo agad, sandali lang, mali yung lumalabas na bagong impormasyon, yung tungkol sa taong yan. Kasi nakausap ko yan personal. Diba? So, kapag may mga taong gustong i-twist yung katotohanan o kaya baguhin yung kwento ng taong ito na nagkwento ng buhay sa iyo, maano mo agad masasaway mo agad, makokorek mo agad. Kasi bakit? Kasi
ikaw mismo ang sinabihan eh. Masasabi mo, alam ko yung kwento niyan. Hindi niyo ako madadaya kasi personally, nakausap po yung taong yan na pinagkukwentuhan niyo. Di ba? So, iba kasi kung talagang person yung info, ikaw mismo may direktang alam dahil ikaw mismo yung sinabihan. Pero siyempre, kapag yung kwento sa iyo ng taong yun, ikwento mo sa iba, siyempre mag-iiba na yun eh. Di ba? Pwedeng sabihin na, kapag may another na info, yung ibibigay sa taong pinagkwentuhan mo, ang malamang kasi isasagot niyan, ganun pala. No? Kasi iba kasi yung kwento eh. So may kwento sa akin kasi sabi ganito, ganito eh. Kaya may kita mo kahit yung sagot ni Eva dito, sabi niya, tumugon ng babae, hindi naman ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno ng nasa gitna niyaon. Pag kami raw, yun sa word niya, pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. So makikita mo yung word pa lang na raw, di ba? Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. So hindi niya madirekta ano ba yung punong iyon, di ba? Hindi niya sinabi ni Eva na huwag kaming kakain ng bunga ng kalaman ng mabutit masama. Hindi niya madirekta. Basta sabi niya lang yung bungang iyon na nasa gitna ng garden, di ba? Tapos sabi niya, pag kami raw ay kumain ng bunga nito, o humipo man lamang. So may dagdag na. No? Kasi yun yung problema. Di ba? Pag yung kwento lang sa'yo, nadadagdagan at nadadagdagan eh. Hindi pa rin kung ikaw talaga yung may first hand na information, hindi nila pwedeng dagdagan yon. Kasi bakit? Kasi ikaw mismo, alam mo eh. Ikaw kasi yung kinausap mismo. No? Kahit anong twist na gawin nila, o panliling lang na sabihin sa iyo, hindi ka nila kayang baguhin. Kaya nga, isa yun sa reason bakit si Eva yung dinaya ni Satanas, no, ng ahas. Kasi bakit? Kasi alam niya na ikwinento lang ni Adan yung info na yon. Kaya may kita mo kahit yung sagot ni Eva, hindi direkta rin. No? Hindi niya masabi na, hindi, ang sinabi sa amin, yung bunga ng kaalaman ng mabutit masama, yun ang hindi namin pwedeng kainin. Pero yung sagot niya, pwede naman namin kainin. No? Maliban na lang doon sa bunga sa gitnaan yun. Diba? So may kita natin, doon nagkasala. At siyempre, yun nga, nandun na agad yung deception, di ba? Na sinabi ni Satanas dito na hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos. Sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabutit masama. Diba? Nandun agad yung deception. Diba? Yung panliling lang. Kasi kapag ang isang tao walang enough na kaalaman, kaya nga sabi, my people perish because of lack of knowledge. Kapag ang tao ay kulang ng kaalaman, madali ka talagang madadaya. Lalo na pag wala kang alam, di ba? Pag wala kang alam, oo ka lang ng oo. Kaya nga, napakalaga yung pag-aaral ng salita ng Diyos, yung pananaliksik, yung pagninilay, personally. Dapat meron tayong personal na pundasyon sa salita ng Diyos. Hindi lang tayo nakabase sa sinasabi ng iba. Na kung ano sinabi ng iba, paniniwalaan na lang natin. Kundi dapat tayo mismo, may personal tayo na pundasyon sa salita ng Diyos. Kasi doon ka madidisib eh. Doon ka madadaya eh. Diba? Lalo pag kulang yung kaalaman mo. At yung alam mo ay kwininto lang sa iyo. Diba? Mahirap kasi yung yung pundasyon mo, nakuha mo lang dahil sa kwento o kaya galing sa iba. Iba pa rin kasi yung personal na pundasyon mo sa Panginoon. Kasi kahit anong pandaraya na gawin ng diablo o ng sino pa man sa paligid mo, hindi ka nila madadaya kasi bakit? Kasi personal eh. Yung pagkakilala mo sa Diyos eh, personal yung pundasyon mo sa Kanya eh. Di ba? Yung personal yung pangunawa na ibinigay sa iyo ng Diyos. Yung kaalaman tungkol sa Kanyang salita. Siyempre, sabi doon siyempre, sino ba naman ang
hindi gusto no, maging katulad ng Diyos. No? Maganda talaga sa pandinig. Kaya nga, base sa pag-aaral talaga, ang babae kasi mahina talaga sa pandinig. No? Madaling mabula eh. Diba? Ang lalaki sa mata. Yun ang ano, sa pag-aaral. Pero yung babae, sa tenga. Diba? Pag ang lalaki, kahit hindi naman kagwapuhan, no? Pero pag medyo matamis yung dila, di ba? O kaya mabulaklak, o kaya mahusay magsalita, maano niya eh, makukuha niya yung loob ng isang babae. Di ba? Sabi niya, napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at ang palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan. Nandun na yung pagplano niya eh. Nabuo na eh. So talagang nagdesisyon talaga siya na mabuti ang maging marunong. Kaya pumita siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa. Di ba? Kasi sabi ng demonyo, sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Which is, nang kinain naman ni Eva, physically, hindi niya naramdamang namatay siya. No? Kaya parang siguro iniisip niya, hindi naman pala totoo yun. No? Hindi naman ako namatay. Hindi naman ako namatay. Kasi nung kumain siya, buhay pa rin naman siya. Yun ang siguro iniisip niya. No? Kaya binigay niya rin dun sa kay Adan. At si Adan naman nakinig dun sa kanyang asawa, which is yun talaga yung kasalanan talaga ni Adan. Yung nakinig siya sa sinabi ng kanyang asawa. Mababasa natin yan sa 17. Hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi. Pagkat nakinig ka sa asawang hirang ng iyong kainin, hiyaong bungang bawal. Diba? Yun ang ano kasi, ano yun eh, may direkta eh. Diba? Mas pinalagahan ni Adan yung sinabi ng kanyang asawa kaysa mismo sa sinabi ng Diyos. Diba? Diba? Kasi may ano dun eh, no? May command kasi, no? May direktang utos tayo. Diyos mismo yung nagsabi. Diba? So dapat pinahalagaan yun ni Adan. Pero imbis pinalagahan yung sinabi ng Diyos, mas pinalagahan niya sinabi ng kanyang asawa. Pero it doesn't mean naman na isipin natin na hindi tayo makikinig sa mga asawa natin. Hindi ganon. Ito ay specific lamang na sinabi ng Bible na kung saan kasi nga may direkta eh. May direktang utos ang Diyos eh. May direktang utos ang Diyos sa iyo. Tapos nakinig ka sa iba. Di ba? Nakinig ka sa asawa mo. Eh, siyempre, talagang magkakasala ka sa Diyos. So magkaiba po yun mga kapatid, yung sitwasyon. No, huwag nating i-apply yun sa mag-asawa talaga kasi ito kasi may specific na reason, 'di ba? Na sinabi bakit ka nakinig sa asawa mo kasi nga may utos ang Diyos. So hindi ibig sabihin na hindi tayo makikinig din sa asawa natin. Kahit ako rin minsan, 'di ba, pag nagtutok ako, hiningi ko rin yung suggestion ng asawa ko. Ano ba yung kulang? Ano ba yung tama ba yung pagbigkas ko? Lalo siyempre pag English kasi medyo siyempre Bisaya tayo, di ba? Ilonggo, medyo minsan yung pronunciation natin hindi talaga di ba? So may mga suggestion pa rin. Siyempre may mga advice din yung asawa natin na makabubuti. Pero kasi dito yung specific kasi may utos ang Diyos eh. At makikita natin pinalabas sila sa Garden of Eden. Kasi isipin mo nandun din kasi yung yung fruit of life eh, di ba? Yung puno ng buhay. Eh siyempre, yung puno ng buhay, yung bunga ng puno ng buhay na yun ang nagsusustain sa kanila para humaba buhay nila, di ba? Yung forever, yung life nila. Eh siyempre, nagkasala na yung tao eh. So mahirap na kapag ang tao ay hindi mamamatay. Isipin mo lang sa mundong ito, di ba? Lahat ng masasama, lahat ng tao hindi na mamamatay. Ano na lang mangyayari, di ba? Kung yung mga masasama hindi rin mamamatay, di ba? So napakagulo ng mundong ito. Kaya makikita natin isa rin yun, sa reason, di ba? Na pinalis sila doon sa Garden of Eden. Kasi dumating na yung kamatayan eh. Yung spiritual na kamatayan, yung relasyon natin sa Diyos ay naputol. At siyempre kung ano naman talaga diyan, yung nagbibigay yung nawala kasi yung yung buhay sa atin eh. Diba? Kaya nga pumasok yung kamatayan dahil yun ang kabayaran ng kasalanan. Pero sabi nga,
sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating Panginoon Jesucristo sa krus ng unang Kalbaryo, kaya tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Kung tayo mananampalataya, maniniwala, tatalikod sa ating mga kasalanan, tatanggapin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. So, yun naman yun ang reason. At may kita natin, talagang si Eva naman, tinempt siya, wala si Adan. Kasi hindi ka naman pwedeng itempt na may kasama ka, di ba? No. Kung ano lang, kung gagamitin lang natin yung pangunawa natin, no? Ilagay mo lang i-picture out mo lang, gamitin mo lang yung critical thinking natin, di ba? Si Jesus, tinempt siya lang mag-isa. Diba? Ganun din naman kay Eva. At mostly, sa realidad ng buhay, hindi ka matetempt pag may kasama kang iba. Kasi bakit? Kasi may magre-remind sa'yo. At ikaw mismo, maiilang kang gumawa ng hindi maganda kapag may kasama kang iba. Di ba? Kasi kapag nag-iisa ka, diyan lang talaga yung demonyo no? Maraming pinapakita sa iyo, maraming ibinubulong sa iyo, di ba? Kasi nag-iisa ka maraming pwedeng tumakbo sa isip mo. Pero pag may kasama ka, may magre-remind. Kaya nga sabi, 2 is better than 1. Kaya nga, pag may kasama ka, hindi ka basta-bastang malilin lang. Kasi bakit? Kasi may may magre-remind sa iyo, magpapaalala sa iyo. Na-tempt talaga o nadaya yung babae nga si Eva dahil wala siyang direkta Anong pinapakita dito? Sa atin bilang mananampalataya, huwag nating hayaan na yung pundasyon natin sa pananampalataya ay nakabase lang sa sinasabi ng tao. Maganda rin talaga yung meron tayong personal, yung pundasyon natin, yung pananampalataya natin ay bunga ng personal nating relasyon, pakikipag-ugnay sa Diyos, personal na pag-aaral ng salita ng Diyos. So, siyempre, nandun pa rin naman ang gabay ng ating mga kaparian, yung mga taong mga elders natin sa gawain, na alam natin na pinapatnubayan ng banal na Espiritu Santo. Pero siyempre, ang pinakaano pa rin talaga dyan is yung personal mo talaga na ang Diyos ay personal na nagpakilala sa atin sa pamamagitan ng mga karanasan natin sa buhay natin, kung paano kumilos ang Diyos sa bawat sitwasyon ng ating mga buhay. Kasi kapag personal yung pundasyon natin sa Panginoon, kung saan pa sinubok na ng panahon, ano man yung panlilindang, ano man yung gawin ng kaaway para tayo ilayo sa paglilingkod at pagserbisyo sa Diyos, hindi siya magtatagumpay. Kasi bakit? Kasi tayo ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon, ano man yung pwede nating kaharapin sa buhay, kasi alam nating hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. So yung lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos ay patuloy na magpala sa bawat isa sa atin. Itong salita ng Diyos, ito po ay pinaabot sa bawat isa sa atin, hindi para magsisihan sino ba talaga ang may kasalanan o ano pa man. Kundi lahat tayo, ang sabi ng Bible, ay nagkasala at nag-come short sa glory ng Diyos. So lahat, wala diyang sisihan, kundi tayong lahat ay nagkasala. Kung na-tackle man natin itong specific na sa Bible, kasi nga, yung kailangan kasi alam natin, ano ba talaga, bakit si Eva at hindi si Adan yung dinaya ni Satanas, di ba? So yun lang mga kapatid, at nawan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.